Hello mga kasanting, kumusta po kayo? For today's video ay pupuntahan po natin yung isa sa mga single attached model na isa sa mga listing po natin dito malapit sa Clark. So ito po ay matatagpuan sa Santa Maria, Mabalacat. Malapit po ito sa Santa Ines exit, 2 minutes away from the exit and 5 kilometer away from Clark Airport. So napakagandang location niya for investment or residential. Po ay developed by Philinvest. So dito po siya sa Claremont, Tars Development. So about 6 phases ito po yung mga i-develop sa kanya. Actually may mga nakatira na po dito, yung phase 1, phase 2 and the phase 3. Then meron din silang mga lot only, pero tsaka na natin i-discuss yung mga lot only. Focus muna tayo sa kanilang Opal na single attached model dahil hindi pa natin ito na feature, and sa computation ilalagay ko na lang po yung link sa baba para makita nyo yung computation. So mga roughly 4 million pataas, depende po kasi yan sa lot size. Before may mga Opal unit sila doon sa base 2, pero yung mga duplex ngayon ginawa na nilang single attached siya, right? At guys, kung hindi ka pa yun nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Kasanting, please do like and subscribe and click nyo na rin yung notification bell para sa mga future nating virtual tour na kagaya nito. Kung gusto nyo ng mga property virtual tour na mga videos ay click mo na yan. Meron din tayong ebook guys na ginawa natin doon sa mga first time home buyer. Pwede nyo ito magiging guideline, yung timeline, lalo na kapag kakuha kayo ng mga installment na properties. At po, ito po yung aking ebook. So it's about 16 pages, pero actually yung content lang nito is nasa 10 pages. More on mga bullet point, mabilis tandaan, at syempre mabilis din siyang maunawaan, kung ano yung mga steps na pagdadaanan ng isang first time home buyer. Ito po yung mga past 4 years experience ko. Nakikita ko yung mga syempre challenges. Nalilito sila kung ano ba yung next, ano ba yung susunod na gagawin nila upon reservation. So nandito po lahat yun. So download nyo lang po. Pumunta kayo sa Kasanting website. So click nyo lang yung download at enjoy it po. Para po sa inyo yan. At ang mga kasama ko ngayon sa ating virtual tour ay ang aking kapatid. Pangalan po niya ay si Gerald. Gusto po kayo? Oo, kasi parang konti lang yung ano niya, sinasabi niya pangalan lang. So he's from Jensen guys, and ang mga kasama ko, siya po yung sasagot some of your queries. And sometimes guys, pag meron tayong virtual tour, siya po yung nasa parang back-end support natin sa mga inquiries ninyo. And also yung father ko naman dito natin kasama ngayon dahil mayroon na siyang mga projects. So thank you very much po. At sa mga sumusunod din, at meron tayong mga subscriber na nagpapagawa sa kanya, naka-line up na. So maraming pong salamat sa pagtitiwala. So si Manong George busy po siya ngayon guys. More on renovation works po yung ginagawa niya. Umpisa na natin? Sige. Okay, so umpisa na po natin. So una muna, location, house details. Iikot ko po kayo sa subdivision mismo. So exciting. Let's go! Alright guys, so nandito na tayo sa NLEX. Ito po ay Santa Ines exit. So if you are from Manila, so hindi na po kayo mawawala dahil ito po yung pinakahuling exit ng NLEX. So from Santa Ines exit, turn
right po kayo. So diretso po papuntang Magalang. Alright. So dire-diretso lang po ito. Kapag kayo po ay galing ng airport, ito po yung parang pinanggalingan ninyo, ano, papunta doon sa Claremont. But if you're from Manila, mag-exit kayo, there's other way na lilikuan. So that is after exit, turn right po. So ito po yung exit na yon. So dadaan po tayo dito sa may overpass. So if you're from Manila po, maganda po, mabilis lang ninyong pupuntahan. About nasa 45, depende sa biyahe nyo po, no? Parang NLEX. But usually nasa 1 hour and 45 minutes yan. Yan, kung gusto nyo pumunta ng Baguio, interconnective na rin to ng SCTEX. And if you are planning to go Tarlac, dire-diretsuhin lang po ninyo ito, then turn left, and that is a Tarlac na. From exit, about 2 minutes, nandun na po tayo sa Claremont. Nakikita nyo po dito na 4 lanes yung daan at ginagawa na rin po yung mga side dito, no? Marami pong development ang gagawin dito po sa Mabalacat to Magalang Road. So yan po yung tawag dito na daan. Ito po ay Barangay Santa Maria. Ayan. At makikita nyo po sunod-sunod yung mga subdivision. Ito yung mga unang subdivision, ano, yung Buena Vista, ayan, Fernwood. So nadadaanan po yan. Pero yan po ay mga sold out na rin. But the fill-in best po is 53 hectares. Kagaya na sinabi ko kanina, at meron po siyang 6 na phases na i-develop. Some other phases po is may mga nakatira na. So ayan, hindi na po tayo sa Claremont, Santa Maria, Mabalacat. Kung makikita nyo po, meron siyang mga spaces sa in front. Yan po yung plano ng developer na gawin po yung mga commercial, like mga banks. So in the future po, magkakaroon po dyan ng mga commercial establishment. Ayan, so dito po tayo sa Claremont. So ito po yung main gate. So from here, ang tawag po nila dito is Spinal Road. Maganda yung kanyang harapan dahil nasa along highway lang po siya. Ito sa Santa Maria, Mabalacat. About 2 minutes away from Santa Ines exit. Nagpa-book na tayo dun sa guard. So, very important at napaka-strict nila dito when it comes to visitor, no? Dahil may mga nakatira na po. But anyway, so ito po yung main entrance ng ating subdivision in Claremont. Mabilis na siyang makita, no? Dahil meron siyang signage dyan na Claremont. Ang taas niya. Tapos from NLEX, about 2 minutes, tingin ka lang sa may bandang left side mo. So ito po yung sinasabi ko kanina na meron silang allocated space for commercial area. So yun, dyan po itatayo yung mga bank, yung mga siguro grocery. So may naka-allocate sila in the future. Sinasabi ko po yun dahil syempre mag-a-adapt yun dun sa value ng property kapag mayroong mga commercial
area na develop dito, no? But anyway, makita mo naman yung daan, maganda, 4 lanes, walang ka-traffic kasi diretso lang siya. So ito po yung main entrance. So ito po ang Spinal Road, diretso yan, then may mga access yan, may mga gate pa doon pagpapasok ka sa phase 2 and phase 1, no? And of course the phase 4 and phase 3 and also the phase 6, which is yun yung huling i-develop nila. Nandito na tayo sa Spinal Road niya. So dito magkakaroon yan, so dito tatanggalin po yung poste, no? I-remove po yan. Na-launch lang po ito last year. So ito po yung buong subdivision na phase 4. So ito yung mga single attached model nilalagay po dito. So from here sa perimeter area, makikita po ninyo na mayroon na siyang mga abang ng tubig. Itong Black 16 po, ayan, available po yan. Chat nyo lang po ako kung ano yung mga inventory ngayon, kasi some of it is reserve na po, ano. Kaya nakamuhon na po siya, napakaganda yung kanyang location. So let's stop somewhere para makita nyo yung frontage. So ito po yung actual site kung saan itatayo ninyo, na mayroon na siyang mga muhon, tapos may mga abang na rin po siya sa tubig. Ayan. So may mga drainage na rin po. So ang kapansin-pansin po dun sa drainage nila ay napaka elevated, no? Then dito mayroon tayong mga syempre yung kuryente hindi pa na-install, so i-install pa lang. So meron din tayong mga corner unit dito na available. So, ito po yung corner unit natin. So pwede nyo pong tawagan, no? Para mai-reserve natin ito. Naka-prepare na po yung mga tubo nila dito. Ayan. Yung tubo, oh. Sa tubig po ito. Tubig. Tapos makita po ninyo na maganda yung tanawin niya, di ba? Ito yung phase 4. Lakad muna kami dito. At napakaganda ng weather. So shoutout po sa client namin na kumuha dito. Hindi ko na po babanggitin. Alam ko nakapanood nyo to dahil subscriber natin sila dito sa YouTube. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para makita niyo po ito. Ganda ng pwedeng maging consider nyo po ito na property in the future. Ngayon naman, puntahan na natin kung ano nga ba yung itsura ng mga itatayo po dito na bahay. Yun po yung Opal model. So, puntahan natin. Nandun po siya sa phase 2. So, sa phase 2 po, dati meron na rin silang mga ganon na
style ng bahay, ano? Pero ang Opal po before ay mga duplex. So ngayon, ginawa na po nila single attached na po siya. So dikit po siya sa firewall. So mas may space po yung sa gilid po niya, no? It's either right or left po. Okay? So let's go. Entrance. So ganito po yung magiging entrance nung phase 4, no? Sir, thank you. So ayan guys, meron tayong another security. Napaka ano po, no? Dalawang pagdadaanan mo dito. Doon sa isa may security, dito din. Bawat phase may security guys. So ito nga pala yung phase 1 and 2, kinumbine na lang siya. Supposed to be dapat yung phase 1 meron din silang security, but as you can see, more on rest house po yung mga bahay po nila dito, no? Yung mga client, nakikita ko mga rest house nila. May mga iba pong mga itsura itong lugar po na po to, no? Kasi pwede po ninyong i-improve at syempre pwede rin po kayong kumuha ng lot only, di ba? Pero tsaka na natin i-discuss yon. Dito muna tayo sa Opal. Alright, so let's go. Ayan, pupuntahan na natin itong Opal unit model, single attached. So guys, as you can see, ito po ay duplex, ano? But yung ito turn over doon sa phase 4 ay single attached. So ano ibig sabihin nun? Naka-single firewall lang po siya, wala po siyang kadikit na ibang unit, ano? Bali yung kadikit niya is carport ng kabilang unit. So mas sa akin, ano? Parang mas maliwalas tingnan yung bahay pagka ganon. So dito yung lot area niya is nasa 88 square meter. Yung floor area naman is 53.6. So meron itong 3 bedroom, 2 toilet and bath. Ayan. So basukin na natin. So ayan, bubuksan na ni brother ko yung pinto. First time din niyang nakapunta dito eh. So dito sa harapan, siguro mga nasa 2.5 meters po yung kanyang frontage. So pwede pang maging po yan ito, para mini garden. At ito po, pahaba po yung kanyang carport. So ito lang po kasi is nasa 120 square meter. So kalahati po nito, ito po yung magiging area kung saan pagpaparkingan yung sasakyan. Then, pasok po tayo. Upon entering po, makikita po ninyo kapansin-pansin yung high ceiling niya, ano? Yung mga gamit po hindi kasama. So dito po yung TV. Ayan. At ito po yung living area ninyo. Tapos ito yung dining area. So open concept po siya. Tapos dito po, yung kitchen area po ninyo, hindi kasama po yung hanging cabinet. For ano lang po yan, demonstration purpose na pwede nyong gawin. Tapos dito naman po yung inyong banyo. So pwede na, may na rin po siya, pwedeng maligo. Alright. Ay. So, masasabi mo? Ganda ba? High-end. High-end. So, ang agad dito guys, yung syempre yung community at the same time, yung model type natin ay American design, no? Parang po kasi dito, by phase, merong mga mga team. So, sa phase 5, yung mga lot only, kailangan yung tatay mo din modern Asian.
Dito naman sa phase 1 and phase 2, yun yung mga parang American style na bahay. Okay? So ito naman sa labas, makikita nyo po dito yung service area na pwede nyong i-extend. So mamaya ikutin natin yung mga bahay dito na ito yung kinuha nilang model tapos pina-extend nila. Alright. Tapos ang nakita ko doon sa kabila, nilagyan nila ito ng bubong tapos buhos. So parang terrace na rin po yung sa taas nila. So dual purpose po siya. So ayan, ginawa nila yung pinto. Yan po yung mga nakikita ko dito, mga ibang model na pina-improve na yung bahay nila. Ayan. Alright. So, dito naman po tayo sa taas. Anyway guys, yung turnover ng bahay natin ay ano po siya, no? Hindi na po siya bare type. May tiles na yan. Ganito na po siya, 60x60. Naka-plastering na rin yung mga wall niya. Tapos may mga division na rin yung mga partition niya sa mga kwarto. Right? Pasukin naman po natin guys yung sa taas or yung mga rooms natin. Ito yung mga steps. Yan, akit po tayo. So ito po ay gawa sa bakal. Yan, it's made up of steel. So meron pala tayong mga dito nanonood na mga English speaking, ha? Di ba? So, hi guys! So, this is the railing made up of steel. And we have a window here upon entering. On the second floor, you have this mini hallway. It leads to your guest room. Here, this is the guest room. As you can see, the window are open wide, and there is another window here beside of this door. Ayan. Then this is the second bedroom. Right, so if you have two kids, like me, like I have girl and boy kids, so one for each kids, and when they grow up, they have a privacy. So they have also already a plug where you can put your air condition. Ayan. So yan, Taglish lang po tayo, ha. Alright, now let's move to the master's bedroom. So here, my brother is doing his thing. Like if you are a freelancer and you have a space for your stuff, computer. So when you wake up in the morning, you have your computer ready. So, and the good thing of it, the master bedroom has also a toilet and bath. And the toilet and bath with already floor to ceiling tiles, and they have also a shower and both included. This one, the cabinet, and you can also made this mirror if you want a huge mirror. So yeah, you can make that one, and also the built-in cabinet. That this one is not included, the cabinet. So very cozy, and the mattress, I think it's a full-size bed. So yeah, that's it. Alright guys, so let me show you around the community. This is phase 2. So again guys, this unit that I show you is pre-selling, meaning you can avail it
you can expect the turnover for 2 to 3 years. But the good thing, if hindi po kayo nagmamadali, mas mababa pa po yung presyo kapag pre-selling pa po siya. So this is the swimming pool. Ito naman po yung dressing area. And they have also an enclosed pavilion. And dito po pwede po kayong held ng binyag, kasal. So malaki po ito. A big amenities for phase 2 and phase 1. And also the children's playground po. Ayan po yung children's playground natin. So, ayan. That's it, guys. I hope you like our virtual tour, a full virtual tour. The computation, guys, I'll just put it on the description below kasi iba-iba po yung mga cut sizes po niya. But the thing is that it is a single attach and the price range 4 million to 5 million. Depende lang po sa laki ng kukunin yung lupa. Nagkakaiba po kasi siya ng lot area. Rad, anong masasabi mo? Very high-end. Yes. Parang nasa ibang bansa ka pa rin. Kahit nasa Pilipinas ka. Yes, guys. So, ganun yung first impression mo. Sinadya ko talaga siya nadalhin. Or lahat naman, dinadala ko siya eh. Pero, syempre, hindi pa kasi niya nakita yung community. No? At pumunta din kami sa ibang mga community. At ako kasi, although biased naman ako yung masasabi na kasi. Siya mismo is kakapisalan niya mag-real estate and yung ambience ni-check niya kung okay, anong difference. But yan, nasabi niya na mismo yung kanyang comment. So, ayan guys. So, for more detailed stripping and reservation, pwede nyo akong kontakin. 0920-153-8449. So, marami po salamat sa panonood, sa nakaabot itong video na to. And guys, I'm very happy to meet you in person. So, just send me a message. We can do also a virtual tour. So, I'm willing to assist you guys kung ano yung mga, siyempre, sa buying journey nyo. Pagbili ng mga property dito sa nahawakan natin na listing, especially near Clark Property. So, muli ako nga pala si Kuya George. Gerald. At ito naman yung kapatid na si Gerald. Muli nagsasabing, dream home you deserve. People you trust. See you and sabay God bless. See you and God bless. Woohoo!